makakasama natin si Pasig City Representative Roman Romulo, Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Salamat po sa oras. Good afternoon, Cheryl, at lahat ng nakikinig na nanonood. Good afternoon po sa ating lahat. Kong, ano po ang inyong posisyon? Ano po ang posisyon ng House Committee on Basic Education dito nga sa panukalang paglipat sa trimester system? Hinihintay po natin yung guidelines kasi, Cheryl, may rason bakit pinopose ng DepEd ito. Kung maalala po natin, EDCOM 2 report, sinasabi natin na yung 205 minimum instructional days, yung nasa loob ng classroom ang isang bata at guro, ay hindi nangyayari po, less than 200 po. Dahil po sa dami ng mga bakasyon ng nasyonal, lokal, at syempre po yung mga DepEd activities at pag may bagyo. So ito po yung sagot ng DepEd para at least yung minimum na 205 days na nasa loob ng instructional class yung ating mga learners ay sa tamang direksyon. Kaya siguro pagbigyan din natin ng DepEd paano nila explain at gagawin po ito. Pero sa inyo pong pananaw, handa na po ba yung mga pampublikong paaralan para sa ganitong pagbabago sa academic calendar? Kasi, Cheryl, hindi naman maapektuhan yung yung month na kung saan yung academic calendar. Ano pa rin siya, July up to March pa rin yung kanyang academic calendar. Ang ginawa lang ng DepEd ay sinisigurado lang nila, ita-trisem nila para ma-isolate nila yung mga activities na kung saan ay masyado maraming panahon na hindi sa classroom ang mga estudyante. Example po, palarong pambansa, yung pag-National Press Club, pagka may bagyo, pagka may mga bakasyon. Yun lang naman po ang gusto nilang matulungan yung bata na at least yung minimum days nandun sila sa loob ng classroom. Kung ayon po dun sa mga gurong tutol dito, ay kahit magbago yung kalendaryo ay hindi pa rin gagaan daw yung trabaho kung nananatiling kulang yung mga silid-aralan at mababa ang kanilang sahod. What's your take on that? Well, totoo po yan. Hindi lang naman iisa yung solusyon kasi alam natin yung kalidad ng edukasyon natin ang ating binabago. Ang issue dito, yung instructional time within a class ng bawat bata. Kasama rin po dito yung pag-decongest ng curriculum. Kasama rin po dito yung sobrang daming trabaho ng ating mga guro. Kaya nga this year po, may additional 20,000 items para sa mga administrative officers para yung non-teaching na functions ng ating mga guro ay matanggal na sa ating mga guro at makapag-focus sila sa pagtuturo sa classroom. Tama po yun. Marami talagang sabay-sabay na kailangan tayong gawin at ginagawa po ngayon katulad yung pag-decongest ng curriculum. Though ang sinasabi nga po ay ng DepEd na wala pa namang pinal na desisyon ukol sa panukalang ito. Kung sakali man, nakikita po ba ng Kongreso na yung pangangailangan din muna ng pilot testing bago ito tuluyang ipatupad? Ito po yun, Cheryl, pwedeng mag-pilot test, depende po sa Lunes kasi po, didinig rin namin sa Kamara etong proposal nila, doon namin marinig yung guidelines nila, para malaman natin, ang importante dito, Cheryl, hindi natutulog yung DepEd kasi meron talaga tayong issue tungkol doon sa number of days na nasa classroom yung isang bata. Sa ngayon po, hindi tayo maabot ng 200. Ang minimum sabi ng mga eksperto, 205. Ang sabi ng DepEd, dahil dito sa mga bakasyon, dahil dito sa mga activities at sa bagyo, kaya nga hinahanapan ng solusyon. Kaya dito po talaga makikinig tayo sa kanila at kung sabihin nila ipapilot muna, tama rin po yun. Ang importante na sa tamang direksyon gusto ng DepEd malutas yung issue, yung problema. Hindi na po kailangan Kong, ng batas para ipatupad itong trimester system. Pero ang sabi niyo po ay magsasagawa po ang House Committee ng mga pagdinig kaugnay po dito sa panukalang ito para marinig lalo na yung pahayag ng mga tumututol po? Tama po yun, Cheryl, kasi yung part ng function natin ay oversight. Gusto natin malaman yung paano yung polisiya na ito ipapairal at kung talaga ma-address niya yung problema ng number of days na sa loob ng classroom ang isang bata at guro. Yun ang pinaka-importante. So, kung hindi rin naman mareresolbahan ito, ay siyempre, tututol na tayo doon. Pero kailangan makinig muna tayo kung paano yung guidelines nila. Kailan po magsisimula ulit, Kong, yung gagawin niyo pong pagdinig on this? Sa Lunes po, this coming Monday po.
At sino po ang unang ipinatawag nyo para marinig po yung kanilang mga saloobin? Unang-una, syempre, kailangan ng DepEd para malatag nila yung plano nila, yung guidelines nila. Pangalawa, katulad ng lahat ng hearing natin po, iniimbita natin lahat ng ibang teacher association, mga grupo ng mga teachers, iba-iba po yan, marami rin po sila. At iniimbitahan rin po natin yung mga parent-teacher association para marinig po natin at yung private school, at syempre para marinig po natin yung saloobin ng lahat at marinig nila kung ano yung paliwanag ng DepEd. Kong Romulo, bukod po dito sa planong pagbabago ng academic calendar, ano pa yung sa tingin nyo yung mga dapat unahing gawin ng pamahalaan at Kongreso para mapabuti ang kalagayan ng mga guro at ang kabuuang education system ng bansa? Yes, Sheryl, una, siguraduhin na natin implement ng DepEd yung pag-decongest ng curriculum. Napakaraming subjects po, napakaraming competencies. Nakita po natin ngayon, dun sa huling reading proficiency, nung binawasan yung grades 1, 2, and 3 ng subjects, nag-focus sila sa reading comprehension mathematics, gumanda po yung reading comprehension ng ating mga bata. So siguraduhin lang po natin mag-decongest yung ating curriculum. Pangalawa, ay sana po maipasa na yung voucher system. Yung kung saan, kung punong-puno na yung isang DepEd school ng mga mag-aaral, matransfer po natin sa kalidad na private school para yung quality of education mapagpatuloy in DepEd schools and sa private schools natin. Marami pong salamat sa inyong oras, Congressman Romano Romulo, ang chairman ng House Committee on Basic Education and Culture.